Living China, tama ba yun? 6,000? Division? 11. Okay, at sa Rumba, 9 na. Okay. 11 plus 9. Alam mo, hindi pwede ba? Bukas po ay ating pagkakaroon pagkakaroon po sa kanya. Kaya't kapag tinawag kayo ng Lord, magpastor, huwag kayong magdulawang isip. Amen? Hindi kayo babayaan ng Lord. Kaya't si Maria Ana, nagdalawang isip mo si Ana eh. Nabusan niyo ba sa Book of Romans chapter 15? Book of Romans chapter 15. Romans chapter 15, at kung kayo yan ay ating pong sabay-sabay basahin verse number 13. Romans 15 and verse number 13. Nakita niyo po natin. Hindi po, tayo po lahat, hindi basa. Now, the God of hope fill you. Now, ibig ko sa langguhit kung po siya lang fill you. The God of hope fill you. And then, with all what? Joy and what? Peace in believing that you may abound in hope through what? The power of the Holy Ghost. Okay, now, ibig ko makitingin po na ang ating Diyos ay ibig niyang tayo ay punuin. Yun ang ating pinag-uusapan dyan. Now, okay, pag sinabing punuin, pag sabing puno, ito nangangulugan na that there is no room for anything else. Ang isang bagay na puno, wala ka nang ilalagay. Wala ka nang paglalagyan sapagkat puno na. Kaya nga, to be filled means what? To be filled to the top. At wala nang uwang para makapaglagay ka pa ng iba. Ganun din, kapag tayo bumibili ng bottled water, madalas sinasabi natin ay puno. Diba? Amen? Pero ito, hindi talagang puno. Sapagkat meron pang nakitalang space na pwede ka pang magdagdag ng tubig. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Amen? Kaya sabi ko na naman, to be filled means filled to the top. No? And no more room para magdagdag ka. Are you listening? Amen? Christian, ang ibig kong sabihin, ngayong gabi ito, no? God does not want any space in our lives. Ibig ng Lord, tayo ay kanyang punuin to the top. At walang space, no? Na pwede pang dagdagan tayo ng kung anumang bagay. At ngayong gabi, pinag-ibig kong ating paksain. No? Okay? Yes, ang Diyos ay nag-utos sa atin na tayo ay mga puspos, mapuno ng Espiritu Santo. Are you with me? Sabi ng Lord, huwag kayong magsipaglasing ng alak na pinagmumulan lamang ng kaguluhan. Kundi kayo ay mapuspos. Narinig kayo? Mapuspos, ma-feel, mapuno ng Espiritu Santo. But tonight, Christian, ibig kong ipakita na ang Diyos ay ibig niya tayo puspusin, hindi lamang ng Espiritu Santo. Are you with me? Amen? Kaya yun ang ibig kong pa sa inyo, filled with more than the Spirit. Tumuloy tayo lahat at tayo dinulang. Panginoon, hinihiling ko po ang patuloy mong pagpapala at pagpatnubay sa iyong mga lingkod na sa iyo umaasa po lamang upang yung mga tubo mo, Panginoon, ay ma-feed tonight ng iyong mga salita. Ako
kami, patuloy mo lamang maging instrumento na maghahatid ng iyong banal, buhay at makapangyarihang salita. Para po sa ikatitibay, ikalalago ng bawat isang narito ngayon. At higit sa lahat, upang ikaw ay patuloy mong paglingkuran, sambahin ng buong katapatan ng lahat ng iyong mga anak. Gamitin mo lang ako dahil ng Diyos at sa kayo nagkapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yes, Christian, sa Bible ay ipinakita na that we are to be filled, na tayo ay talagang dapat ay mapuspos, pero hindi lamang ng Espiritu ng Diyos. Yes, may mga bagay pa na ibig ng Diyos na tayo ay talagang puno, puspos. And again, wala ng space, wala ng lugar na mailalagay pa ang sino man sa ating buhay. Now, maraming Kristiyano, na they try na sila po'y mapuno ng mabubuting mga bagay. But sad to say, they allow bitterness, unforgiving spirit, fornication, malice. So dahil dito, yung mabubuting bagay ay what? Ay naapektuhan naman ng kasamaan. Kaya tulad ng nangyayari, yung good ay may halong evil. Na hindi yun ang nais nyo sa ating buhay. For example, yes. Pag pinili mo, siyempre, nakita mo yung tubig. Ang sabi mo, puno. Tama ba? But the truth is, hindi hanggang top. Meron pang kaplasong space. Tama ako? Amen? Yung kaplasong space na yun, maaaring siguro ay patak lang, ay dadagdag mo ka. Amen. Pero kung ipapatag mo doon, yung maduming tubig, yes, matubig-tubig. Pero kung napatakan mo ng masama lahat. Yung pala na bakit nadagdagan mo sa kasi may space pa? Ano siyempre? Amen? Yes, maaaring ngayong gabi. Maaaring ngayong gabi. Sa tingin ng maraming iswat, ikaw ay pagpuno ng goodness. Ito kung hindi masabing hanggang top, may space pa. Kapag yung maglagay, ating kalakan. Ibalik isa? Amen? Kaya dahil yung good mo ay makagawa ng ibig. At yung good sa araw ay ibig ng lahat. Sige ka. Kaya maraming Kristiyano, yes, maraming goodness ang ginagawa. Pero minsan ay hindi mo makita na yung good impact niya sa house of God. Sige Kristiyano? Again Kristiyano, ulitin ko lang, God does not want any space in your lives. Ibig ng Diyos, ikaw ay kanyang mapuno to the top. Alright? Ibig ng puspusin ka, pero hindi lamang ng Espiritu Santo. Okay? So tonight, ibig kong ipakita po sa inyo ngayong gabi, yung ilang mga bagay pa that God wants us to be filled to the top. Balikan niyo po yung Romans 15 and verse number 3. Alright, so ganoon, meron tayong impact sa buhay ng maraming tao. Higit sa lahat, meron tayong good impact sa buhay ng ating church for the glory of God. Now, nasa Romans 15 kayo? Alright, verse 13. Nakatay po? Now, the God of what? Hope fill you. Alright? Now, una-muna, ay ibig kong pansinin yung salitang hope. Nakatay po yun? Hope. Alright? Fill you with all joy and peace in believing that you may abound in what? Hope. Alright, so number one today, ibig ko makita niya that we are to be filled with hope. Ito yung number one. Sa buhay natin, na ibig ng Diyos, mapuspos ka. Alright? Hindi lamang ng Espiritu Santo, kundi what? Number one, hope. You see, Christian? We are
to be what? We are to be filled with what? Number one, tapos nyo? Yes, pag-asa. Ha? Okay? Ibig yung makita ng maraming tao na tayo Kristiyano, tayong mga tao na siya'y puspos, puno ng pag-asa sa buhay. Amen? Ano man ang mangyari? Ha? Kaya mong sabihin, no! May pag-asa pa. Amen? May Diyos ako na aking maasahan. Pag ang tao tinatapos ang buhay, ano dahilan? Walang pag-asa. You see that? Walang pag-asa. Na kung uusisain mo, no, kung titimamutin, hindi naman ganun kalaki yung problema niya. Alright? Pero nakita yung tayong solusyon sa tapusin ang buhay niya. No, lasma. Mga batang-bata, na itsura. Amen? 32, yung nasa relo pa, nung nakaraan, 22 lang. Pakikinig niya sa akin? Anong dahilan? Walang pag-asa. But thank God, mula ng ating makilala si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Hallelujah, siyempre? Amen? Hindi lang pag-asa uliwat, puno ng pag-asa ang ibig niyang makita sa buhay-buhay. You see, we are to be filled with the pag-asa. We are to be filled with that. Oh! Alright? Now listen carefully, Christian. No? Now, hope in the Bible, pag sinabing pag-asa sa Biblia, hindi ito yung umaasa ako. Hindi ito yung sana. No. Because hope in the Bible means what? Confidence in God. Ito, Christian. Hope in the Bible is what? Confidence in God. Confidence in God. Okay? And it is based upon what God has done in the past. Ito po'y nakabase, no, sa ginawa ng Diyos noong mga nakaraang panahon. Nakikinig kayo? Amen? Ibig ang matutuhan mo na ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Amen? Amen? Napatunayan yan ng mga dakilang tao na naging dakilang tao sapagkat sila'y umasa sa Diyos. Isip niyo po siya. Okay. Pag sabihin dakilang tao, hindi sabihin ay kakaiba. So, no. Pareho po rin sila. Sila po yung naging kakaiba because of what? Sila yung what? Filled with what? Kita mo? Puno ng pag-asa. Amen? Nagpuno ng pag-asa. Alright? At ang Diyos nila, siya yung Diyos natin magpahanggang sa ngayon. Maaasahan mo. You see? So we are to be filled with hope. Alright? Now, hope also means that we never give up on faith living. We never give up on faith living. Alright? Mananalig tayo. Hindi tayo susuko. Maliwanag ba? Amen? May tiwala ako sa Panginoon. Alright? And hope cause us to believe that someone will turn out right. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh. Okay. Maaaring may tao ka sinusukuan, pero may pag-asa ka na magbabago din. Nakikinig ka sa akin? Amen? Amen? Sapagat Diyos ang magbabago, hindi ikaw, hindi rin ako. Okay? So we are to be filled with hope. And hope cause us to believe na yung ating ginagawa ngayon na para sa Diyos ay pagpapalain din niya. Nakikinig ka sa akin ulit? Amen? Amen? Hope, believing that God will bless us sa lahat ng ating ginagawa. In 1 Corinthians 15:8, nakikita ko yun? Ano sabi ng Biblia doon? Okay, so yung lahat ng pagpagal mo sa Lord, hindi walang kabuluhan, umasa ka. Okay, ano sabi ko ng Korinto 15:8? Be steadfast, unmovable, always abounding. Maliwanag ba? Huwag kang susuko, huwag kang mag-uwi. Maliwanag ba? Bagkus mahalaga, no? Na nag-aabon ka pa, hindi mo binabawasan ang ginagawa mo. Actually, nagdadagdag ka pa. Always what?
the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. We are to be filled with what? Hope. Amen, siya? Be filled with hope. And hope cause us to believe na isang araw mo lang ay ating marinig yung trumpeta. Amen? Amen? At tayo mabubuhay ay aagawin kasama nila sa Panginoon upang salubungin ng Lord sa hangin at sa kanuman sa Panginoon tayo magpakailan kailan. Yun ang asing sa buhay. Liwanag ba? Umaasa tayo, may confidence tayo na isang araw mula ng Diyos, maririnig yung malakas na trumpeta ng Diyos. Ano yung Amen? The Lord Himself shall descend from heaven with a shout. May malakas na sigaw. Mayroong trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo siyang unang mabubuhay. At tayo naman natitirang buhay aagawin rapture upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Amen? At sa ganoong parang sa Panginoon tayo magpakailan pa man. Ano yung bigay? Anong klaseng hope yun? Blessed hope. Amen ba siya? Amen? Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Liwanag na? Huwag na huwag. Amen ba siya? Ang ating inaasahan, hindi tao, hindi gobyerno. Nakikinig kayo? Hindi abroad, hindi salapi, hindi ang ating inaasahan ay higit pa rin Diyos na makapangyarihan sa lahat. We are to be filled with hope. Maliwanag ba? Filled, puno, to the top. Amen? Amen? No, wala nang space sa pagdududa. Wala nang space sa mga kawalang tiwala. Wala. Filled with what? Filled with what? Hope. Amen? Amen? With hope. May buong confidence sa ating Panginoon. Secondly, okay, hindi pa kayo? Okay. Hope. Ano yung sumunod? Ano yung sumunod? Joy. Ano yung sumunod? Joy. Alright? Kaya nga, we are to be filled with hope. Pangalawa, we are to be filled with joy. Joy. Puspos, puno ng kagalakan. Makinig natin. Mahalaga yan sa buhay natin. Amen? Maraming Kristiyano. Maraming Kristiyano nakakasakit ng kalooban. Okay? Sa mga pastor nila, salamat, hindi ko pa dinadala sa inyo. Sana nga. Amen? Umaasa ako. Hindi. Okay? Sapagkat marami ang mga Kristiyano, no? Yung church service nila, hindi sa halip na mag-enjoy, nag-i-endure. Nakikinig kayo? Ang mga miyembro, ang kanilang attitude ay parang katoliko nakasimba lang. Ganun lang. Nagmamadali pang magsiuwi. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Pag tinawag para sa ministeryo, pipilitin mo pa. O sana mangyari? Sabi ko, kung ito yung behavior ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang bae, magkakagulo sila. Makikita mo yung asawa mo, pagkasama ang ibang tao, barkada, masayang-masaya, humahanggal pa, pag ang kasama yung asawa niya, nakasimangot, hindi ba't nakapagdaramdam? Tama ba ako? Amen? Huwag niyo kalimutan, God is a person. May damdamin siya. Nakikinig kayo? Kilala ka niya. Nakikita niya kung gaano ka kasaya sa mga labuyan. Kasaya sa mga barkada mo. Ibig niyang makita kung paano masaya ka sa world. Masaya ka din dapat sa ministeryo ng ating Panginoon. Amen? Hindi basta saya, hindi lakas. Anong klaseng joy? Anong klaseng joy? Feel. Puno. Walang space para maglagay pa ng ibang doubt sa buhay mo. We are to be filled with joy.
In Nehemiah 8 number 10, diba po sa the joy of the Lord is what? Yun ang kalakasan mo, yung joy of the Lord. Kaya sabi ni Pablo sa mga Philippians Christian, rejoice evermore. We are to be filled with joy. Alright? And joy is a result. Joy is a result of looking at what you have within. Nakanya ba ako? Nakanya ba ako? Joy is what? Joy is what? Result of what? Looking at what you have within. And not looking at the circumstances that are without. Amen. Maliwanag ba? Maliwanag, nakikinig sa akin? You see? Meron kang joy sapagat nakikita mo yung meron ka, si Kristong tinanggap mo. Maliwanag ba? Nasa iyo. Are you with me? Amen? 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 Sapagat si Kristo nasa iyo, alam mo na ikaw ay napatawad. At alam mo, anak ka ng Diyos. At alam mo, meron ka ng, ang iyong pagkamamay, nasa langit ka. Yun ang joy mo. Amen? Hindi nakabase kung anong meron ka sa mundong ito. Sapagat anong meron ka sa mundong ito, mawawala yan, lilipas yan. Gaano man kagala ang kotse mo, isang araw, old model na yan. Nakikinig kayo? Gaano man kagala ang bahay mo, mabubulok yan, kakalawangan yan, magkakabulos-bulos ang bubong niya. Nakikinig ka sa akin? Samantalang lahat na meron tayo na gift sa amin ng Lord ay magpawalang hanggan. Amen? Meron tayong joy na hindi masayad ng pag-iisip ng tao. We have to be filled with joy. Matanong kita ngayong gabi. Ano ang nagdudulot sa iyo ng walang hanggang joy? Anong nagdudulot sa iyo? Dito pa sa church, excited ka kapag kasama ka. Amen? Amen? Mag-inom na lang. Kakasakit ko. Amen? Amen? Kakasakit ko. Amen? Sabi ko lagi, I didn't thank God. Every time na preaching time, kahit minsan may nararamdaman ako hindi maganda, pagtayo ko, na-excited ako. Nandun pa rin mo. Amen? Amen? So bakit pinag-ibig kong makita ng Diyos lagi sa buhay natin pare-pareho? We are to be filled with joy. In Psalms 126 and verse number 5, the Bible says, they that sow in tears shall reap in joy. Kita mo yan? Sa bakit kung si David ay filled with hope, dahil dito, nagpuspus din siya ng kagalakan. Or kasi sabi niya, alam ko, na lahat ng ginagawa ko ito, bagamat may pagluha, isang araw, aani ako ng mayroong kagalakan. Kasi we are to be filled with joy. Because the joy of the Lord is our strength. Yun ang ating lakas. Yun ang ating lakas. Joy of the Lord. And we say, kasi, ito yung makanig ko. Isa po sa, sabihin natin, great challenge ng bawat believer is to stay on the path. Isa yung sa hamon sa atin. At isa yung talaga sa design at panalangin ng mga pastor. Na manatili at mapanatili niyang strong ang faith ng kanyang mga miyembro. Walang pastor din hindi nag-pray at nag-design ng gano'n. Are you with me? Kaya nga pastor, iniisip niya anong Sunday school lesson ng ihahanda ko para po sa kanila. Anong preaching sa umaga? Anong preaching sa hapon? Ano kaya? Ano kaya ang kanilang needs ngayon? Nakikinig sa akin? Bakit siya nag-iisip ng gano'n? Anong dahilan? Sa pag-ibig niya, ang bawat member ay what? Manatiling malakas sa kanilang pananampalataya at masigla sa gawain ng Panginoon.
Narinig siya? Amen? Amen? Sapagkat araw-araw, may panahapon sa buhay. Araw-araw. Ha? Paring masigla siya ngayon, bukas hindi siya masigla. Ha? On fire siya ngayon, isang araw, hindi siya on fire. Tapat siya ngayon, maring hindi siya tapat. Alright? Kaya nga, yes, one of the great challenges ng baptism is what? To stay on the top. Ha? Anong dapat kong gawin para manatili akong malakas sa Panginoon? Anong kailangan? Anong kailangan? Ano number one? Be filled with what? Hope. Ano yung pangalawa? Joy. Okay, joy. And then joy is seeing that the sun still shines. Diba? Madilim man, makulimlim man ang panahon, madilim man ang panahon, salamat. Pero bukas sisikat din ang araw. Amen? Because God is still in control. Amen. Amen? And joy is a result of what? Positive look. Joy is the result of an positive look at life. Amen? Bakit ka positive? Because you believe that God is still in what? God is still God. Una, God is still in control. Pangalawa, God is still what? He is still God. Amen? Ang pag-asa ko ay ang Diyos, hindi ang gobyerno. Amen? Amen? Hindi si BBM, hindi rin si Inday. Lumalan ba? Hindi rin si Mayor, hindi rin si Governor. Tao lang yung mga yun. Amen? Amen? Sino mo na mag-hari, sino mo maupo, yung future ko wala sa kamay nila at ng aking pamilya. Ang future ko ay nasa aking Diyos na aking pinagtitiwalaan. We are to be filled with hope. Ano yung pangalawa? Joy. Amen, siya? Amen? Remember, yung Sunday school lesson? Si Isaac, nag-harvest 100 times %. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Samantalang dun sa bayan niyon, naghihirap ang lahat. Ano ba ko? Walang makain, walang tubig, tatutuyo ang lahat. Arinig? Wala silang harvest sapagkat tanging tagtuyo. Samantalang si Isaac, nag-harvest, gaano kalaki? 100 times. Bakit? Sapagkat ang future ay nasa Diyos. God is still in control. Maliwanag ba? Are you with me? Amen? Kaya, dahil mo lang bagay, huwag kayong palapanood ng balita. Huwag kayong mag-depend sa mga nababasa niyo dyan, sa kahit sa Facebook, huwag kayong mag-depend yan. Amen? Sisirain din ang future mo, sisirain din ang tiwala mo sa Lord. Are you with me? Amen? Kahit makabalita ka na magtatagpuno na, malapit din kayo, ang panawalaan niya yung ating Panginoon. We are to be filled with joy. Alright? Now, itagtag ko ito, no, saan natin matagpuan yung joy na ito? Alright? Saan natin matagpuan itong joy na ito? Now, Christian joy is found sa tatlong bagay. Christian joy is found, number one, in salvation. Pangalawa, in the Word of God. Pangatlo, the church. You follow me? Naroon yung Christian joy. Una, pakalakas, in saan? Salvation. Luke 10:20, sabi ng mga apostol, Lord, ang mga demonyo nagsisuko sa amin dahil sa iyong pangalan. Anong sagot ng Panginoon sa Kristo? Huwag niyong ikagala
Ha? Okay, ano sabi? Gayunman, huwag niyong igagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisusuko sa iyo, kundi inyong igagalak na nasusulat na ang inyong mga pangalan takas sa langit. Maliwanag ba? Amen? Sabi ni Jeremiah, wag yung i-glorify kung ano bang meron kayo. Ang inyong ikatuwa ay nakilala ninyo ako. Amen? Yes, Christian joy is found in what? Salvation. Alright? Now, tandaan nyo lagi, ha? Yung day of your salvation, ha? Yung araw nung maligtas ka, alam mo ba, nung masave ka, nung pagkakit mo si Kristo, na ang buong kalangitan ay nagkatuwaan sa pagnaligtas ka? Remember that? Kung hindi mo alam, Luke 15:7 and 10, ano sabi ng Bible? There is joy in the presence of the angel of God over one sinner that repented more than 99 na hindi nangailangan magsipagsisi. Kung yung kalangitan ay nagkatuwaan, nung masave ka, hindi mo ba'y katutuwa? Are you Bible? Na nakarecord na ang iyong pangalan doon sa langit? Yes, Christian. Christian joy is found in salvation. Alright? Ay sa tuwi-tuwi na para bang magkakaroon ka ng anxiety, depression, alalahanin mo yung araw nung maligtas ka, nagkatuwaan sa kalangitan. At ang pangalan mo nakarecord sa Book of Life. Alright? And Christian joy also is found in what? Number 2, on the Word of God. Sa salita ng Diyos. Alright? Okay, in John 15 and verse 11. John 15 and verse 11. Kaya nga talagang great, napakadakilang bagay, no? Na hindi mo talagang kayang kalimutan. Na kung paano natagpuan ka ng ating Panginoon. Lagi po talagang hindi ikaw ang nakatagpo. Diyos ang nakatagpo. Diyos ang naghanap sa iyo. Amen? Amen? At ang iyong pangalan nakarecord na, nakatala sa lahat doon sa langit. Alright? At hindi na tumumugkulang pa. In John 15 and verse number 11. John 15:11, sabay-sabay lang po tayo. John 11, ready? These things have I spoken unto you. Tuloy po yun. Tinutuko yung Bible na hawak mo ngayon. Naliwanag ba? Ang mga bagay na ito, ano yun? Damulat ka. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo. Upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo. At upang ang inyong kagalakan ay mapuspos, malubos. Tingin sa King James. These things have I spoken unto you, that my joy might remain. Manatili. Naliwanag ba? Manatili. Huwag maalis. Mag-stay. And that your joy might be what? Ito mo? Full puspos. Yes. Christian joy is found in salvation. And Christian joy is found in what? The Word of God. Amen? The Word of God. So read the book, read your Bible. Ano ba siya nila? Labigdag ko ito, bagamat ayaw ko nang laging sabihin pa. Yung mga phone nyo, mga cellphone nyo, huwag nyo maitabi sa higaan nyo. Okay? Kung yung inyong toilet ay ganun flush, hindi mo na ilagay sa loob ng para pagising mo sa umaga, hindi yung una mong hinahawakan. Oo, ulitin ko lang. Naalala ko lang. Kasi yun na yung Diyos-Diyosan mo eh. Yun yung si Baal mo. Ikaw mo, hindi ba? Habit mo na pagising mo, inaabang mo na kaagad. Okay? Pagka sa araw, si Satanas ang natin, susundin na kita. Wow! Nakikinig kayo? Okay? Hindi sa nalulungkot ang Diyos sa inyo.
Sa pag-ibig niya, pag-gising mo sa umaga, siya muna yung iyong hanapin mo. Liwanag ba? Sabi ng Lord, matatagpuan mo ako if you search me with all your heart. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Are you with me? Pakita mo sa Diyos na hindi ka pa-adik. Nakikinig ka sa akin? Ipakita mo sa Diyos na hindi ka pa-adik. Ipakita mo sa Diyos na hindi yan sibaan mo. Siya muna unahin mo. Alam mo, alam mo kung bakit marami yung people ngayon, hindi masaya, malungkutin, yan ang dahilan. May Diyos-Diyosan sila na ayaw na nilang tanggapin sa buhay nila. Alam mo? Amen? Hindi ko sinasabing masama. Okay, ginatin mo, pero huwag mo siya tunayin. Unahin mo, Panginoon. We are to be filled with hope. Ano yung pangalawa? Joy. Ibig niya masaya ka, puspos ng galak ang buhay mo. Amen? Hindi mo mga buka ng ibang yabi ko, magdidilim. Amen? Ngiti nga ba? Ngiti. Ano, kita ang gagawa ko yun. Ngayon na, napunit mo mukha. We have to feel with that joy. And joy is found in what? Salvation ang ipala po. The Word of God yung pakatawag in church. Sa church. Amen? Psalms 122:1. Nakalakas. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? I was glad. Ako'y natuwa nung sabihin nila, tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Yes, Christian is found in the church. Amen? Ano man ang nangyari? Kaya mo sabihin, kaya mo sabihin, Sunday is coming. Mag-churches pa ako. Sunday is coming. Amen? Sunday is the Lord's day. Amen? Kanina umaga, may dalawang answer. May dalawang mensahe. Yan dalawa kay Matthew 20:28. The Son of Man is come, not to be ministered, but to minister, and to give His life a ransom for many. Nakalagay si Babaw, God's word for you today. Sumugot, hindi Christian na? Hindi Baptist, parang Katoliko. Ang sagot sa akin, heart, amen. Go. Are you with me? Okay. Binagay ko pa, tapos sumunod sabi ko, happy Lord's Day. Sagot ko, amen. Alam niyo na, the Sunday is the Lord's Day. Kaya, filled with more than this. Yes, nais ng Diyos na ikaw, ako ay filled ng Holy Spirit. But hindi lang Spirit, di ba? Ibig niya, puspos ka rin ng pag-asa. Amen? Pangalawa, ibig niya, puspos ka rin ng kagalakan na hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Amen? Ano ba na maghanap? May pag-asa ka. May Diyos tayong maasahan. Amen, Christian? Okay, kung ano may nakaraan, mga bata, pero tinapos ang buhay nila. Kasi nawalan sila ng pag-asa. Salamat. Ano man nangyari, may pag-asa pa tayo. Kaya meron tayong Diyos na ating maasa. Nangako sa, anong pangako niya? Call unto me. In the days of trouble, I will deliver thee. Amen? I will deliver thee. Sasagipin kita, isasalba kita sa panahon na nababagabag ka. At ako'y iyong luluwal hatiin. We are to be filled with
joy. And then, pangatlong bagay, peace. Balikan niyo po yung entrada. Okay, Romans 15, Romans 15:30. Nakatip po yung sa peace doon. Ibig niya, hindi lamang tayo mapuspos ng pag-asa, kundi mapuspos din ng kagalakan at pagkato. Nais din tayo tayo ay puspos ng kapayapaan. Okay? We are to be filled with peace. Alright? Ang mga tao sa ating paligid, sa ating bansa, naghahanap ng kapayapaan sa magitan ng possession, money, position. Amen, Christian? Amen? Hanap na rin kapayapaan. Okay. Sa salapi, sa kayamanan, sa mga mansyon na malalaki. Amen? Isipin mo yun. Mga mag-asawa, dalawa anak, may mansyon sa kung saan lugar. May mansyon sa Amerika, sa Espanya, sa Portugal. Ang ginigay sa akin? Sa Amerika, may mansyon sa Massachusetts, sa Minnesota, sa Florida. Apat lang sila. Maraming tao na. Alam niyo ba? Hindi mga tao na ito. Ano problema natin? May provide ba tayo? Wala silang what? Lakas niyo. Peace. Amen? Wala silang peace. Wala silang kapayapang tulad ng meron ka ngayong gabi. Okay? And we are to be filled with peace. Okay? Basahin niyo po yung buhay nung creator ng ano ka ulit ang profession? Si John McAfee. Yung nag-create ng McAfee antivirus. Saan yung buhay niya? Kawa-awa yung tao. Kawa-awa siya. Pagkariyan ng tao pero magaling sa computer. Na-create niya yung McAfee antivirus. Yumaman siya. Naging milyonaryo. Naging milyonaryo siya. Nakabilang marami at nakapagtayo ng kumpanya, nagkaroon siya ng maraming tao. Pero sa gitna ng kanyang kayamanan, ano ba sa naghahanap siya ng peace. Naghahanap siya ng kapayapaan. Nakadama siya ng pagkabor sa pag-aasikaso sa mga tao. Nakadama siya. Wala sa kagalakan. Ang madali, ibinenta niya lahat ang meron siya. At nagtungo ng South America, nagtungo ng Belize. Doon ilustar lahat ng pera niya. Pero wala pa rin siyang peace. Bagamat mayaman, bagamat maraming nabili mo kagkakaroon sa bahay. Wala siyang peace. Iniwan ng asawa, kumuha ng iba, wala pa rin peace. Hanggang sa panahon sa history niya, bumili siya ng nag-aral siya ng mga books na nagsasabing, dito mayroong peace. Hanggang sa panahon inadapt niya yung mga Eastern religion, Hinduism, yoga, inadapt niya lahat. Pinasukan niya lahat itong mga religion ito sapagkat naghahanap siya ng what? Peace. Wala pa rin. Okay, hanggang sabihin, natuklasan niya yung gamot, mga halangang gamot na magaling na antibiotic, na parang siya. Hanggang sa mga iniisip niya, gusto siyang iligpit ng FBI, ng CIA. Bumili ng maraming aso para tagapagbantay niya, hanggang sa bandang huli, para mayapa siya, para may nagbabantay sa kanya, hindi siya, pero wala pa siya peace. Hanggang sa bandang huli, yung kanyang kapitbahay sa Belize, sa South America, na isistorbo ng mga aso ng malalaki. Inireklamo siya, nagalit siya, isang araw yung nagreklamo, natagpo ang patay. May tama ng bali sa ulo. Sino ang agad pag-iinalaan? Siya. Nagtago siya, si John McAfee. Nadakip sa Espanya, badang huli, nag-suicide sa ulo. Okay. Namatay nang hindi pa rin natagpuan ng mga peace. Sila? Mayaman siya, pero wala siyang peace na mayroon ka may gabi. Sa pagkalang tunay na kapayapaan ay gift ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Okay?
In the book of John, read your Bible. The book of John 14:27. Kaya mas mapalad ka pa sa mga taong yan na merong lahat pero walang peace na meron ka. Okay? The book of John. Kaya nga walang katapusan ang aking pagpapasalamat sa aking Panginoon. Sana rin kayo din, huwag kayong magsawang pasalamatan siya, mayat-maya. Meron tayo na wala sila. Meron tayong hindi kayang bilhin ang salapi nila. Meron tayong hindi kayong tapatan ng yaman nila. Meron tayong peace na hindi kayong tapatan. Ano ang posisyon meron sila? The peace of God, which passes all understanding. Meron tayo. Give. Amen? John 14:27. Nakita niyo po? Tingnan po. Peace I leave with you. My peace I give. Kita mo? I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither that it be afraid. Nakita mo yun? Alin mo? Binigyan din na yung peace what give niya sa atin. Amen? Amen? Alin mo? Peace is the result of what? Knowing that Christ is your Savior and He is your Lord. We are to be filled with peace. Amen? Hayaan mong puso-pusin ka ng Diyos ng kapayapaan. Okay? Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Amen, Kisa? Amen mo? Amen? Isang bagay na maging prinsipyo natin, na tayo, nakikita ba kayo? Tayo ay nagsaserve. Naglilingkod tayo sa Kanya. Hindi para ibigin niya. Kasi kahit hindi mo pa siya pinagilingkuran, inibig ka na niya noong kuman. Di ba namin? Gusto ko hindi dito, no? Ulitin ko, okay? We serve the Lord, we worship the Lord, hindi para ibigin niya tayo. We serve the Lord, we worship the Lord because He loved us. Amen? Siya yung unang umibig sa atin. Dahil dito, inibig natin siya. Alam mo? Ito mo, at sa kanyang pag-ibig, naghandog siya sa atin ito, kapayapaan ito, na hindi masayod ng pag-iisip ng tao. Kaya, yes, we are to be filled with hope. Ano yung pangalawa po? Ibig niya rin mabuspos tayo ng what? Joy. Amen? Ano yung pangatlo? Peace. Kapayapaan. Amen? Hinahanap ng maraming tao. Nakita niyo po, yung kapayapaan na kanyang ibinigay sa atin ay hindi tulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan. Amen? Bisa? Nakita mo yung mga tao yun. Gumagastos para may peace. Wala rin. Samantalang tayo, walang gastos. Naniwala ba? Wala tayong gastos, pero payapa tayo. Okay? Salamat sa ating Panginoon. Amen? And lastly, we are to be filled with the Holy Spirit. Alright? Nandun yung sa Romans 15 verse 13. Yung tinawag na power. Alright? Yes, we are to be filled with the power of God, the Holy Spirit. Now, ganda natin, the Lord commands it. Ito'y iniutos ng Panginoon. Maliwanag ba? Ephesians 5:18, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled. Amen? Iniutos niya, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Utos na yun. Alright? We are to be filled with the Holy Spirit. And secondly, nauna, the Lord's commanded. Pangalawa, God's Word. God's Word demands it
kailangan natin ito sa ating paglilingkuran sa Panginoon. Pardon me? Ibig sabihin, kailangan mo ng power. Okay? In Ephesians 4:31, nakatid po yun? Sila sama-sama nanalangin. At banda habang sila nagpe-pray ng maningas, nayanig yung kanilang paligid, at silang lahat ay nakapuspos ng Espiritu Santo. At kanilang sinalita ang salita ng Lord ng may katapangan. Yes, Christian, we are to be filled with the Holy Spirit. Alinisip ulit? Alinisip? While members, kailangan nyo ito. Mga manggagawa sa mga Bible study, so kailangan nyo ito. Sunday school teachers, kailangan nyo ito. Ito'y iniutos ng Diyos. At anong pangalawa? Yung gawain niya, it demands na kailangan natin ito. Acts 1:8, but ye shall receive what? Power. After the Holy Ghost is come upon you. Kaya kung di naman tayo magtotohanan, ikaw, ano talaga? May mga churches, kung gumagawa ng magagandang programa para lamang maging effective, fruitful ang gawain nila. At minsan, kanila pong ina-study yung personal, yung personality development, kailangan daw. Okay, magandang pag-aralan, but let me remind you, Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Ano ibig sabihin? There is no substitute. There is no substitute sa power ng Holy Spirit. Amen, sir? Every we are to be filled with the Holy Spirit. Kailangan natin. Alright? Kaya nga, sa gabi ito, matanong kita, sino inaasahan mo? Saan nakalagak ang buong tiwala mo? Huwag mong kalimutan, nais ng Diyos, mapuspos ka ng pag-asa. Kaya may isa, at ang pag-asa nito ay pag-asa mo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Siya ang ating pag-asa. And we have to be filled with hope. Amen? Higit sa lahat, the blessed hope na lumang oras babalik ang ating Panginoon. Naghihintay ka ba ba? Naghihintay ako, ikaw. Amen? Siya ang ating pag-asa. Okay? Paling pangalawa, we are to be filled with that joy. Amen? Masaya ka ba sa Panginoon? Amen? Masaya ka ba sa Lord? Sana. Okay. Masaya ka bang lilingkod? Masaya ka bang umaawit? Masaya ka bang masusubinin? Amen? We are to be filled with joy. Amen, isa? Pangatlo, payapa ka ba? Amen? Panatag ka ba? O may takot ka, may nervous ka? Lagi nag-iisip, paano kaya bukas? Paano sa makalawa? Paano sa makatlo? Paano sa makaapat? Paano sa kaisandaan? Nakikinig kayo? We are to be filled with what? Peace. Ibig ng Diyos, payapa ka. Amen, isa? Ano sabi ng Panginoon? Let not your heart be troubled, neither let it be what? Afraid. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Lagi natin tatandaan, God is still God. Amen? At anuman ang mga sa mundo, God is still in control. Arinig? Wala sa nakaupo sa gobyerno. Hindi nakasalalay sa gobyerno, hindi nakasalalay sa politiko ang ating bansa. Wala.
nasa Diyos yun. Nasa ating Panginoon. Okay? Ha? At nais niya, tayo lahat ay filled ng Holy Spirit. Lahat tayo tumayo, at tayo manalangin. Panginoon, ngayong gabi, aking inihatid ang salita mo. Aking ipinabatid sa kanila ang iyong pagnanais na makita kami na iyong mga tinubos ng iyong dugo ay puspos ng pag-asa, puspos ng kagalakan, puspos ng kapayapaan, at puspos